Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang nangyari pagkatapos ng malaking baha. Ano kaya ang sumunod nung sa wakas, lumapag na ang arko ni Noah? 'Di ba? Halos lahat sa atin alam ang kwento ng malaking baha at ng mga hayop sa arko. Pero naisip niyo na ba kung ano mismo yung naramdaman ni Noah at ng pamilya niya nung una nilang nasilayan yung bagong mundo? Tara, alamin natin yan ngayon. Okay, so bago sila lumabas, silipin muna natin yung mga huling sandali nila sa loob ng arko. Imagine niyo to, ang tagal niyong nakakulong sa isang malaking-malaking barko habang sa labas wala kang nakikita kundi tubig. 5 buwan ha? 5 buwan silang parang inalog-alog sa gitna ng isang walang katapusang karagatan. Nakakatakot siguro yon, no? Pero sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Noah at ang pananampalataya niya. At pagkatapos ng mahabang paglalakbay, biglang naramdaman nilang tumigil na ang arko. Sumadsad ito sa isang lugar na napapalibutan ng mga bundok. Hay, ano kayang ginhawa ang naramdaman nila nung mga oras na yon? Ligtas na sila. Pero teka muna, hindi sila basta-basta lumabas. Matalino si Noah. Para malaman kung tuyo na ba talaga ang lupa, una, nagpadala siya ng isang uwak, pero bumalik lang ito. Tapos, sumunod naman, isang kalapati. Bumalik din. Pero sa pangatlong pagkakataon, nagbalik ang kalapati na may daladalang sariwang dahon ng olivo. Alam na, hudyat na to na may mga halaman ng nabubuhay ulit. At dahil sa sign na yon, dumating na nga ang pinakahinihintay nilang sandali. Oras na para lumabas at magsimula ng panibagong buhay sa isang bagong mundo. Sabi pa sa mga kwento, isang anghel daw mismo ang bumaba mula sa langit para buksan yung napakalaking pinto ng arko. Ito na yung go signal, pwede na silang lumabas at huminga ng sariwang hangin. So ano sa tingin nyo? Ang unang-unang ginawa ni Noah. Nagtayo ba siya agad ng bahay? Hindi. Ang una niyang ginawa ay isang altar para magpasalamat. At bilang tugon sa pasasalamat niya, doon siya nakatanggap ng isang napakagandang pangako na ang mundo ay magpapatuloy, magkakaroon pa rin ng panahon ng pagtatanim, ng pag-aani, ng init at lamig, at syempre ng araw at gabi. At may kasama pa yang pangakong yan. Dito napapasok ang isang napakakulay at napaka-importanting simbolo na kilalang-kilala natin ngayon. Ang pangakong ito ay tinatawag na tipan. Isipin nyo, ito ay parang isang pinky promise pero on a whole new level. Isang sagradong kasunduan na hinding-hindi pwedeng sirain. At ito yung mismong pangako. Ang bahagahari na makikita natin sa mga ulap, yan ang magiging tanda na hinding-hindi na muling gugunawin ang buong mundo sa pamamagitan ng isang malaking baha. Magandang tanong, di ba? Sa dami ng pwedeng maging simbolo, bakit isang bahagahari? Well, may napakagandang dahilan sa likod niyan. Kasi ang bahagari, para siyang isang visual reminder. Isang magandang paalala. Para sa tuwing makakakita ang mga bata nito at magtatanong sila, "Ma, pa, ano yan?" Maikikwento ng mga magulang nila ang tungkol sa pagmamahal at sa pangako ng Diyos. Ang galing, di ba? Ngayon, pag-usapan naman natin yung mundo mismo kasi hindi lang ito basta nabasa ng tubig eh. Sobrang laki ng ipinagbago ng itsura ng planeta natin pagkatapos ng baha. Dati raw, bago ang baha, ang mga bundok ay halos perpekto ang hugis, magaganda at pantay-pantay. Pero pagkatapos ng baha, naging magulo na, sira-sira, parang isang higanting puzzle na binuo ng hindi tama. Kasi yung baha, dahil sa sobrang lakas, parang inilibing niyang ang lahat. Mga puno, mga bato, kahit mga kayamanan daw tulad ng ginto at pilak, natabunan lahat ng lupa at putik. Buong mga kakubatan ang nalibing sa ilalim ng lupa. At alam nyo ba kung anong nangyari sa mga kagubatan yun na natabunan? Sila daw ay dahan-dahang naging uling at langis. Tapos, yung init na galing sa mga ito sa ilalim ng lupa, yun daw ang naging sanhi ng mga bulkan at lindol. Grabe no? Isang paalala na yung mga nangyari noon may epekto pa rin hanggang ngayon. Pero sa kabila ng lahat ng pagbabago, ng lahat ng pagkasira, may isang bagay na nananatili at hinding-hindi magbabago, ang mensahe ng pag-asa. Pakinggan nyo to. Kahit daw ang mga bundok ay gumuho at ang mga burol ay mawala, ang kabutihan at ang tipan ng kapayapaan ay mananatili. Ang ganda nun, di ba? Ang bahaghari, yun ang simbolo ng kapayapaang yun. At dyan, nagtatapos ang ating pagsilip sa kwento. Mula sa loob ng arko hanggang sa unang bahaghari. Isang paalala sa ating lahat tungkol sa halaga ng isang pangako.
Kaya ang tanong ko para sa inyo, para sa'yo, ano bang ibig sabihin ng isang pangako? At ano ang isang pangakong sulit tuparin? Salamat sa pagsama ninyo.